Ang isa sa mga hobgoblins ay naglabas ng kanyang kambal na talam at nagsagawa ng ilang magagarang pakulo. Mukha kang tanga, hinawakan niya ang kanyang kambal na talam habang binabalaan ng maitim na duwende na pagsisisihan niyang kinuha ang sakripisyo ng dalaga. Umangat din ang sumunod at dinilaan ang kanyang talam. Mukhang ang yung run-of-the-mill unhinged villain. Ito ay lumabas na siya at ang naunang lalaki ay nagustuhan ng paggamit ng kambal na armas na kanyang inalertuhan, tumakbo na siya ay nasa oras para sa kanyang bagong talam na talam. Sumunod ay ang malaking katawan at may tattoo na hobgoblin. At least may originality siya. Ang kanyang sandata na pinili ay isang mabigat na spiked mace. Ang brute ay may lakas ng loob na sabihin, Ran, na hindi siya magtatagal ng 1 segundo. Ang huling miyembro ng grupo ay nakasuot ng isang uri ng monk garb habang winuwagayway ang kanyang kamay sa hangin na parang nasa isang martial arts movie. Hindi bababa sa isang ito ay hindi masyadong mayabang habang siya ay tinutuya, tumakbo upang ibigay sa kanila ang kanyang pinakamahusay na pagbaril. Ang lahat ng walang kwentang pagbibiro at posture gamit ang kanilang mga armas ay walang ibig sabihin sa pangunahing mamamatay tao. Ito ay isa pang trabaho para sa kanya. At pagdating sa pagpatay, siya ang nasa tuktok ng laro. Dapat mong tandaan na si Ran ay isang mahalagang miyembro ng Redstone Forest, Elven Kingdom. Isa siyang assassin na nagsasagawa ng mga misyon na may implikasyon sa buong mundo. Kaya hobgoblins or not, nawawalan sila ng kwenta kapag na-target sila ni Rand sa isang seryosong pagpatay. Nagiging seryoso ang lahat habang nilalampasan niya ang mga patay na bangkay ng kanyang kaaway. Nagtata siya sa hari kung nais pa rin niya ng dugo, dahil kung yun talaga ang gusto ng Monarcho, malugod na ibibigay ito ni Ran sa kanya. Ang natitirang mga veteranong hobgoblins ay na-freeze sa takot matapos makita ang isa sa kanilang pinakakakayahang puwersa na pinutol ng isang verdugo ng kamatayan. Maging si King Boss Kai ay hindi nakaimik habang hawak ang kanyang mahalagang kales, ang pakikitungo sa Brutus na Slayer ay isang bagay. Ngunit ang pakikitungo sa isang kaaway na kayang pumatay ng napakabilis at malinis ng hindi napapansin ay isa pang katulad ng isang hanggal na hari. Si Boss Kai ay agad na sinisisi ang kanyang mga tao, na tinatawag silang walang kakayahan na mga hanggal sa hindi makapagpigil sa isang duwende na natatakot na biguin ang kanilang bagong pinuno. Inalis ng mga hobgoblins ang kanilang takot at naghanda upang makibahagi sa seryosong labanan sa kani-kanilang kakayahan. Ang unang dalawang naglakas loob na maningil muna. Sa pakiramdam na huminto ang oras sa sandaling pumasok sila sa epektibong hanay ng Dark Elf, malugod silang sinalubong ni Ran sa kalagitnaan ng singil na magliligtas lamang sa kanya ng kaunting oras. 1 segundo, handa na silang ipaglaban ang hari. At ang susunod na bagay na alam mo, ang mga nakamamatay na sugat ay nagpinta na sa lupa. Nakatayo sila sa pula, 2 mabilis na pagpatay para sa presyo ng isa. Ang Dark Elf ay nilalaslas lang ang mga hanggal na ito nang walang anumang alitan. Ang natitirang tagasunod sa panig ng hari ay ang veteranong nakatatandang Gans. Kahit nasa kanyang malalim na karanasan, hindi pa siya nakakita ng ganito. Ilang sandali lang ay inayos ni Ran ang sarili. Hindi man lang sapat ang kakayahan ng mga kalaban para banta siya. Siya ay nagpasya na tapusin ang buong bagay sa kanyang sarili habang siya ay nasa ito. Si Rand ay gumagamit ng punyal na may bahid ng dugo ng hobgoblin, itinakda niya ang kanyang mga tingin sa pinakamalaking target sa kanilang lahat. Sa sandaling naramdaman niya na siya ay may putok na pumatay sa kanyang mga kamay, ito ay halos tulad ni Rand, nagbago sa isang anino na walang pisikal na anyo, isang nilalang na umiiral upang pumatay at pumatay pa para sa pagmamarka ng lahat ng mga hobgoblins sa lupa sa likod niya. Tumakbo lang ng ilang segundo bago dumating sa loob ng 1 pulgadang pagkasira, isa na namang pagsilang ng isang tunay na hari ng goblin. Ang kanyang normal na punyal na puno ng hobgoblin, na dugo at lakas ng loob, ay patungo na ngayon sa ulo ng hari. Sa kasamaang palad, nagawa ng matanda na makagalaw sa oras sa pamamagitan ng paghila kay King Boss Kai mula sa dagger skill trajectory. Pinaalalahanan ni Elder Gans ang batang hari na maging mas maingat dahil hindi nila kayang mawala ng isa pang pinuno ng ganoon kadali. Lumapit si Ran. Siya ay nasa bingit ng pagtatapos ng isang posibleng paghahari ng malaking takot. Kaya't hindi niya inaalis ang kanyang paa sa gas, ngunit mukhang sa wakas ay nakaabot na ang tulong mula sa panig ng duwende. Mayroon ng isang hobgoblin na sumusugod mula sa likuran, at si Elder Gans ay sumisigaw para sa shaman na tumulong, si Hades mula sa malayo. Nagsisimula ng mamuo ang isang kislap ng apoy sa mga kamay ng goblin shaman.
Nag-concentrate siya at nag-impake ng lakas ng apoy hanggat kaya niya habang kinakalbo niya ang kanyang kamao para sa isang mahabang hanay na pag-atake mula sa plataporma kung saan matatagpuan ng Elder Thrones, si Hades, ang kanyang suntok ng apoy ay sumasabog pababa. Nag-conjured siya ng masaganang konsentrasyon ng purong mahiwagang apoy mula sa mataas na lupa. Habang patungo ito sa Dark Elf, iisipin mo na ito ay isang pababang meteor. Alam ni Rand na harapin ang ataking ito ay magiging masamang balita. Tila hindi niya magagawang kunin ang ulo ng hari sa ngayon ang aktwal na pangunahing strike force ng Worthia ay dumating upang protektahan ang kanilang pinuno. Habang si Rand ay nasuspinde sa himpapawid pagkatapos umiwas sa isang bagong pag-atake. Ang isa pang hobgoblin na may talam ng Gasoclay ay bumibilis habang pinupuntirya siya nang mapansin ang pag-atake. Ang talam ng Gasoclay ay nasa kalagitnaan na ng arcing slash nito. Sa kabutihang palad, ang reflex action ng isang assassin ay mas mabilis kaysa sa isang hobgoblin's point, ang blankong heavy weapon swing. Ang isa pang masamang bagay tungkol sa mabibigat na armas ay ang hindi paglanding. Ang unang strike ay nagbubukas sa iyo sa iba't ibang nakamamatay na counter. Sa pagkakataong ito ay kinakabitan ito ng isang maitim na duwende na may hawak na punyal, walang awang tumakbo, itinulak ang kanyang matalas na talam sa mga tainga ng hobgoblin, inaagawan ng utak ng kawawang brute mula sa loob ng kanyang bungo. Isa pang segundo, isa pang karagdagan sa goblin kill count ni Ran. Maaaring siya ay vegetarian, ngunit wala siyang problema sa pagiging isang verdugo at butcher. Tila ang mga pesky goblins na ito ay hindi alam kung kailan dapat huminto. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakuha na nila sa kanilang makakapal na ulo na hindi sila magkatugma ng malapit sa labanan. Gumagamit sila ng mga arrow. Ngayon, ginagawa ng pinunong mamamana ang gawaing ito na parabang laban sila sa isang buong hukbo ng kaaway. Kapag ito ay nag-iisang madilim na duwende na gumagawa ng kalituhan, knock, archery wing ng hukbo ng goblin, sabay-sabay na inilabas ang kanilang mga palaso sa hangin. Nagmamasid si Hades mula sa kaligtasan ng mataas na lugar habang ang paghahari ng bakal na takot ay patungo kay Ran Elder. Si Gans ay nananatiling malapit sa batang hari. Pinayuhan niya si King Boss Kai na hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng isang Dark Elf assassin sa maraming manipis na arrow. Masyadong hindi tumpak na tamaan ng marka at napadpad na patay sa lupa. Ngunit ang mga naging medyo malapit sa Dark Elf ay madaling nalaslas at nawala ng momentum. Alam ni Elder Gans na sa unang tingin, ang isang maitim na duwende ay maaaring magmukhang payat at maliit. Ngunit sa mundong ito sila ay mga pinakamataas na mamamatay tao na hindi mo gustong guluhin. Ito ay isang mahalagang aral para sa batang hari. Dapat niyang matutunan na huwag maliitin ng sinuman, batay lamang sa kanilang hitsura. Si King Boss Kai ay nasanay sa pagharap sa mga problema sa pamamagitan ng malupit, pagpilit ng solusyon at pag-asa sa kanyang instincts. Hindi niya gusto ang bahaging ito ng pag-iisip ng pagiging hari. Mukhang sa wakas ay bababa na si Hades mula sa kaligtasan ng entablado ng Elder. Ang Goblin Shaman ay nagsagawa pa ng isang superhero na landing gamit ang kanyang mga paa. Sa pagkakataong ito ay makapagpalam na si Rand sa paniwala ng madaling pagpatay sa hari. Si Hades at ang kanyang piling grupo ng mga matigas na veterano sa labanan ay lumabas upang maglaro at sila ay naka-assemble na sa posisyon. Hades na ang bahala sa usaping ito ng buong seryoso dahil napatunayan ng duwende na ito ang kanyang sarili na masyadong mapanganib. Ano man ang mangyari, ang pag-ulit ng 25 taon na ang nakaraan ay hindi dapat mangyari. Dapat nilang protektahan ang batang hari. Si Ran ay umiikot lang at pinapatay ang mga pipang duwende na nang ahas na idiskaril ang kanyang misyon. Hindi niya inaasahan ang Boss Kai na yon. Siya ang magiging bagong hari. Tinuya niya ang namumuno sa pagsasabing mukha lang siyang malakas na tubig sa bibig na bumubulusok sa kales. Dahil sa hindi matatag at madaling magalit si Boss Kai, sumigaw siya ng kill order para sa Dark Elf sa kanyang strike force. Ang mga elite ng Worthia ay natigil sa isang deadlock laban sa isang mamamatay tao, nag-aalangan na umalis sa panig ng kanilang hari, ngunit si Boss Kai ay medyo matigas na utusan sila na patayin lamang ang sinumpaang duwende. Nakilala ni Hades na ang maitim na duwende na ito ay ang nakasalubong nila sa pag-uwi. Sa tingin niya ay nandito lang si Ran dahil bitter siya na natalo ang manok niya sa alagang labanan. Ngayon ay umabot na siya sa pag-abala sa isang sagradong seremonya kapag hindi pa sila nakagawa ng anumang bagay upang mapanghimasukan ang pakikialam ng mga duwende sa pagkakaalam nila. Ipinaliwanag lang ni Rand na nandito siya dahil nagkataon lang na dinukot ng mga duwende na ito ang malakas niyang bibig na orc na kasama.
Hindi inaasahan ni Hades ang damdaming yun. Pakiramdam niya ay hindi patas ang lahat tungkol dito nang ang batang orcs ay nakalusot sa kanilang lungga. Ang pagpapalitan ng mga salita at akusasyon ay isang pag-aaksaya ng oras. Kaya nagsimula na lang si Hades na mag-conjure ng isa pang bola ng nagliliyab na enerhiya. Hinawakan niya ang concentrated sphere ng nagniningas na kapangyarihan na parabang ihahagis niya ang pinakamainit at nakamamatay na dodgeball. Para sa isang goblin shaman, ito ay talagang isang kahangahangang pagpapakita ng husay at kapangyarihan. Si Ran ay tumingin sa paparating na pag-atake na ito, at tila hindi siya napahanga sa lahat ng oras na ito. Isang nagbabagang galit ang kumukulo sa loob ng Dark Elf. Kahit na hindi sinasadyang nakalusot si Gull sa lugar na ito, hindi nito nabibigyang katwiran ang ginawa nila sa kanyang kaibigan. Nasa gilid si Lomi. Sinusubukan pa rin niyang maisakatuparan ang misyon na ibinigay sa kanya ni Rand para magising si Gull o Green Pea bilang tawag niya sa kanya. Sa ngayon, halos kumalat na sa buong katawan ni Gull ang Crimson Essence. Patuloy na sinusubukan ni Lomi na gisingin si Gull sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng mga pangalan tulad ng Shellless Turtle sa wikang manok, habang nakikipag-usap si Rand sa Goblin Strike Force sa background, itinaas ng ibon ang kanyang balahibo at pinatigas ito hanggat kaya niya. Sinampal niya pakpak ang pisngi ni Gull sa pag-asang magising ang batang orc sa sakit. Lalong lumakas ang pagkadismaya ni Lomi dahil mukhang kakailanganin pa ng maraming slab para magising ang bata. Ngunit bago pa siya makapag-load ng isa pa, gumising, sampalen ng isang matandang karibal, iniswipe siya palabas ng frame. Habnag si Perfected ang Quinila, kilala rin bilang Perry, hindi hahayaan ng owl na mapunta lang sa kanilang mga amo ang lahat ng saya sa pakikipaglaban. Nagpunta siya ng isang sorpresang pag-atake kung saan niya napunta ang pagtatapos ng suntok mula sa kanilang nakaraang laban. Ito ay isang kritikal na hit. Hindi inaasahan ni Lomi na maabutan siya ng lahat ng away na nangyayari sa likuran. Tumingala siya para makita kung sino ang may lakas ng loob na sunduin siya sa loob ng walang babala. Kinuha ni Perry ang hitsura ni Lomi sa pugad na ito bilang isang hamon. Tinuya niya ang manok at tinanong kung gusto pa niyang mabubugbog. Lasing na sa kapangyarihan ang kwago. Hindi mo siya masisisi, bagaman. Talagang winasak niya si Lomi sa dati nilang laban. Maaaring dinala siya ni Rand dito para sa rescue mission, ngunit ngayong nasa harapan na niya ang kanyang karibal na ibon, maaari rin siyang pumunta para sa kanyang pagtubos. Nagreklamo si Perry na kahit nanalo siya sa unang laban, natalo pa rin siya sa merienda sa kaguluhan ng lahat. Kaya iminungkahi ni Lomi na dito na lang nila ayusin ang lahat. And right now, once and for all, umakyat ang manok, ganun din ang ginawa ng kwago. Pareho silang may pakpak, pero mas gugustuhin ng dalawang tulala na manatili sa lupa para lumaban na parang totoong katunggali. Sa pagkakataong ito, walang mga may-ari na sumisigaw kung ano ang susunod nilang gagawin. Umikot sila sa isa't isa sa isang makeshift ring sa sabungan. Ito ang palabas na Lomi vs. Perry. Ngayon, sa ikalawang season nito, ang manok ay gumawa ng unang pag-atake na inisyatiba, at siya ay aatake mula sa itaas. Pero mukhang handa na si Perry. Sinadya ni Lomi na mag-sideswipe gamit ang kanyang kanang pakpak, ngunit madali itong nakaiwas ng tumalon si Perry sa oras. Ito ay isang malaking hakbang. At kapag nabigo ang malalaking galaw sa lupa, nag-iiwan ito ng mas malaking butas. Sa depensa, hindi hinayaan ni Perry na masayang ang bungad na yun habang sinasampal niya ng tae ang mukha ni Lomi. Ang pinsala ay disente at ang mga punto ng kahihiyan ay abot langit. Ngunit hindi ito halos sapat para patumbahin ang matipunong manok. Ang sampal na yun ay tila masakit sa mukha ni Lomi, pati na rin sa kanyang ego. Susubukan ng ibon na ibalik ang pabor sa kanyang sarili, at ito ay isang malinis na tama. Ang pamamaraan ay malala, ngunit ito ay isang malinis na sampal. Inikat nito ang ulo ni Perry ng ilang degree. Ngayon na, ang mga bagay ay nasa pagitan ng dalawa. Kumain sila ng nakakahiyang sampal. Ito ay isang malapit na labanan. Nakakita ng pagkakataon si Perry na kontrolin ang laban, kahit na nagkunwari siyang masakit ng kaunti at biglang nagpakawala ng bilis. Ang kaliwang pakpak ay paparating sa isang direksyon. Ang kanang pakpak ay nanggagaling sa isa pa. Ito ang maalamat na double freaking slap sa mukha. Hindi mo ito mabubuo, mga ginoo at mga ginoo. Si Lomi ay natarante sa sakit at kahihiyan dahil sa pagkahulog sa gayong nakababahalang pag-atake. Tumawa ng malakas si Perry sa wikang kwago habang ipinagmamalaki na siya talaga ang mas malakas na ibon sa kanilang dalawa. Si Lomi ay nasa bilog pa rin ng cockpit ring.
Kahit na lumuwa pa siya na para bang may sirang ngipin para iluwa ang mapang asar ng ngiti at tawa sa mukha ng manok ay maaaring magpahiwatig na ang laban ay hindi magiging isang panig gaya ng ipinakita nito. Maging mismo si Perry ay iniisip na lang na nabaliw na ang ibong ito. Dahil sa hindi pagtupad sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, natuwa si Lomi na ang tanggang kwago na ito ay walang ideya kung ano ang ginawa niya bago pumunta dito sa pugad na ito. Hindi lang maintindihan ni Perry ang sinasabi ng manok na ito. Wala siyang pakialam sa ginawa ng pesteng ibong ito bago pumasok sa warsya. Sa wakas ay ipinahayag ni Lomi na kumakain siya ng masarap na karne sa isang random na bahay ng magsasaka. Ang random na magsasaka, ang ibig niyang sabihin ay si Mr. Osan sa mga sandaling iyon pagkatapos ng kanyang kamakailang pagkatalo, walang mas masarap kaysa sa karne na kanyang kinakain. Sumusumpa siya na ang pagkain ay makalangit. Ito ay tiyak na wala sa mundong ito. Ngunit ang bagay na dapat magpanginig at matakot sa kwago ay sinubukan ni Lomi ang kanyang makakaya upang mag-ipon ng isang piraso ng karne para mamaya. Ang manok ay gumalaw sa kanyang masasamang balahibo para sa kanyang lihim na sandata. Sa wakas, inilabas niya ang piraso ng karne na kinuha ang lahat ng kanyang kalooban upang hindi kumain. Halatang nagulat at na-curious si Perry kung ano ang hawak nito. Ang stupid Lomi na tinawag ng baboong manok, ang huling piraso ng karne bilang karne. Natigilan si Perry at tinanong ang manok kung ano ang gagawin niya dito. Marahil ay gagamitin ito ng tanggang ibon bilang isang sandata sa paghagis o kung ano. Nanatili lang cool si Lomi at sinabi kay Perry na isa lang siyang paipang kwago na walang alam sa mahika ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay dahan-daang inilagay ng manok ang kapirasong karne sa kanyang tuka at ngumunguya habang nilalasap ang bawat kagat. Sa wakas, nilunok niya ang karne at pagkatapos ay natapos na ang laro mula sa puntong yun. Sa unang tingin, iisipin mo yun. Walang nagbago. Si Lomi at Perry ay nakatayo pa rin sa harap ng isa't isa, hindi gumagalaw. Naghintay si Perry ng ilang segundo, pero parang karne. Walang ginagawa si Royd gaya ng inaasahan niya. Ang masungit na kwago ay naging bigo. Gusto niyang sampilan ang mukha ni Lomi sa pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras. Ngunit may pagbabagong nangyayari sa loob ng katawan ni Lomi. Ito ay halos tulad ng manok na nakamit ng isang zen estado. Hinaramgan niya lahat ng nangyayari sa harapan niya hanggang sa tuluyang laman ni Lomi. Nagsimulang gawin ni Lomi ang magic nito pagkaraan ng ilang segundo sa katahimikan, itinaas ni Perry ang kanyang mga balahibo at ginawa rin ni Lomi ang parehong bagay, ngunit ang kanyang mga pakpak at balahibo ay nagsimulang magmukhang mas malaki. Ganon din sa paa ng manok niya. Nagsisimula na itong magmukhang bulky na may purong kalamnan. Nakita ni Perry ang nakakatakot na pagbabago sa harap niya, at ito ay napakabilis at marahas. Si Lomi ay naging halimaw na manok para wakasan ang lahat ng halimaw na manok. Ang susunod na pag-atake ay magwawakas sa alitan na ang dalawang ibon ay may sampal ng bog-ami ni Lomi. Ang dulo ng kanyang pakpak ay kasing laki ng buong katawan ni Perry at ang puwersa na maaaring likhain ng mga kalamnan na iyon ay labis para sa isang maliit na kwago. Upang matiis ang lahat ng kahihiyan mula sa ang mga nakaraang slab na kinain ni Lomi ay na-override ng isang napakapangit na isa sa kanyang sariling sampal na bog-ami ay napakalakas na ang kanilang maliit na tunggalian sa sabungan ay nakaapekto sa aktwal na digmaan sa buhay o kamatayan sa pagitan ni Rand sa mga goblins na pinadala ni Lomi kay Perry. Ang kwago na lumilipad sa isang pulutong ng mga naglalaban ng goblins. Natigil ang kanyang momentum ng yungib. Ang perfecte quinto nila ay tunay at lubos na natalo. Ang nagwagi sa laban ay walang iba kundi ang Illuminada Ensenata, na pinagtibay ang kanyang sarili sa pinakamalakas na Chicken Hall of Fame. Pagkatapos may hatid ang kanyang pagtubos, bumalik si Lomi sa kanyang orihinal na anyo. Ang pagkain ng karne ni Lomi ay may posibilidad na maubos ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya bilang isang sagabal. Ngayong natapos na ang epikong labanan ng mga ibon, sinubukan ni Lomi na alalahanin kung ano ang dapat niyang gawin noong una, tama ba? Ang kanyang among si Rand ay inutusan siyang gisingin. Mabilis na tumakbo ang ubos na manok sa bunganga ng gull. Muli, nakahiga pa rin ang batang orc na walang malay, at halos natakpan na ng pulang-pula ang buong katawan niya. Napasigaw si Lomi at napasigaw sa kanyang tenga sa sobrang takot na walang epekto. Well, nahimatay si Gull. Tila si Gull ay pumasok sa isang uri ng pansamantalang estado sa kanyang sariling isip. Ang tanging naiisip niya ay naglalakad sa walang katapusang kadiliman na may mamasa-masa na sahig. Walang ideya si Gull kung ano ang nangyayari o kung nasaan siya, ngunit may isang bagay na nagtutulak sa kanya na maglakad at maglakad patungo sa kawalan.
Nang huminto siya sa pag-iisip, ang huling naalala niya ay ang brutal na suntok ni Boss Kai. At ang sumunod na nangyari ay nandirito siya. Napapaisip na lang siya kung ano ba yun. Sa gitna ng dilim, walang layunin si Gull, hanggang sa wakas ay nagsimulang madama ang isang bagay. Isang tunog ng crackling na nagmumula sa kung saan-saan. Nakapagtataka, ang nakakagambalang ingay ay tila hindi natakot o nakakaabala sa kanya. Tinanong lang niya kung sino ang nandoon. Ang tumatawa, halos mapanuksong tawa ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ito ay lumalakas habang siya ay patuloy na lumilingon upang hanapin ang pinanggalingan. Sa gitna ng lahat ng tawanan na ingay ay isang mahinang tunog ng mabagal na palakpakan. Nang huminto ang katok ay tuluyan na itong napalitan ng tunog ng palakpak na palakas ng ilang segundo. Ngayon ang isang orcs na ito ay nabigla. Ang batang orc nang tumigil ang lahat ng ingay sa palengke. Isang masamang boses ang nagsimulang makipag-usap kay Gull. Malugod siyang tinanggap nito. Ang tinig ay nagsabi na ito ay naghintay ng 2 buong taon para kay Gull, na sa wakas ay mahanap ang kanyang paraan patungo dito. Talagang nakakatakot si Gull ngayon. Sinigawan niya ang may-ari ng boses para ipakita ang sarili. Hindi niya alam kung bakit naghihintay sa kanya ang bagay na ito. Ipinaliwanag ng boses na ito ay naninirahan dito sa walang katapusang espasyong ito, natutulog sa loob ng isipan ni Gull, tulad ng isang uri ng parasito na may purong pulang-pula na balat at isang set ng matutulis na ngipin. Ang misteryosong figura na nakakubli sa kawalan ay nagpakilala, ang mga kamay ay nagliliyab. Nagsimulang pumalakpak ang mga puting guwantes sa buong lugar. Muli, isang figura na may parehong eksaktong tangkad ni Gull, na may pulang balat at malademonyong katangian, habang nakasuot ng ilang uri ng wizard robe at isang fire insignia ay nagpakilala bilang si Mod. Ang pangalang yun ay hindi tumutunog sa isang kampana para kay Gull. Nagpatuloy lang ang isang Mod na may isang espesyal na nangyari pagkatapos ng walang katotohanang seremonya ng maliit na goblin na yun. Pagkatapos ng 2 taong paghihintay, ang isang Mod at Gull ay sa wakas ay naging konektado sa isa't isa. Hindi man lang naaalala ni Gull ang seremonya mula kanina. Habang si Amod ay hindi nais na makakuha ng sa nitty-gritty ng mga detalye. Gusto lang niyang pag-usapan ng strike ni Gull. Tinatawag na kaibigang si Boss Kai na panood ng misteryosong Amod. Nangyari ang lahat ng yun at sa palagay niya ay nakakatuwa na masayang bigyan ng amo ng benepisyo ng pagdududa. Gusto niyang isipin na baka nagulat lang si Boss Kai at hindi siya sinasadya. Narinig ng isang Mod ang paumanhin na ito at nagalit sa batang orc. Dahil sa pagiging tanga ngayon. Itong dalawang ito lang ang nakatayo sa mababaw na tubig ng walang katapusang kawalan sa mga balikat, na parabang nadidismaya siya sa kung paano gumagana ang isip ng batang orcs. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang bata tungkol sa buhay at tungkol sa duwende na yun na sumuntok kay Gull sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Si Amod ay hindi isang tao na umimik sa kanyang mga salita. Mahigpit niyang ipinaliwanag sa kanya na sinaktan siya ni Boss Kai ng buong intensyon na patayin siya pagpatay, murder, slaughter at lahat ng iba pang termino. Pagpalain ng kanyang puso, patuloy na tumatangging naniniwala sa mga akusasyon na tatangkain siya ng kanyang kaibigan na patayin. Malaki ang paniniwala niya na hindi gagawa ng kahindik-hindik sa kanya ang amo. Magkaibigan sila, hindi, mas close sila. Sila ay mga parang magkapatid, pinahahalagahan ang ideya ng pagkakaibigan, kaya hindi siya naniniwala na ang isang kaibigan ay susubukan na saktan siya. Mas madali para sa kanya na kumbinsihin ang kanyang sarili na ang isang Mod ay hindi totoo. Dahil parang hindi tatagos ang mga salita, nagpasya na lang ang ulo ng batang orc na pindutin ang refresh button sa memorya ni Gull. Matingkad na linaw niyang pinanood ang eksenang naganap kanina. Idinagdag ng isang Mod na inatake lang siya ng boss sa sandaling nalaman niyang si Gull ay isang orc na may nakikitang ebidensya na siya mismo ang nakaranas. Nagsisimula ng isipin ng batang orc na ang isang Mod ay maaaring nagsasabi ng totoo. Itinulak ng bizarre entity ang punto ng mas malalim sa pagsasabing hindi man lang nakitaan ni Boss Kai bilang kapatid si Gull. Ang taong yun ay tinatrato lamang si Gull sa ilalim ng pag-aakalang isa siya sa kanila. At hindi isang duwende na tulad niya. Ang isang Mod ay tila galit na galit din sa paggamot na ito. Tinalikuran ng goblin na asong yun ang pagkakaibigan nang makita niya ang berdeng balat ni Gull. Nagsisimula ng makita ng bata kung gaano hindi patas ang mga tao. Goblins, o halos anumang nilalang. Ibinaon na ngayon ng demonyong nilalang ang kanyang mga kuko sa isip ni Gull. Itinulak pa niya, sinabi na ang isang tunay na kaibigan ay hindi umabandona kay Gull ng ganoon. Ang damdaming ito ay may katuturan sa isip ni Gull,
kaya lubos siyang sumang-ayon na hindi dapat ganoon ang nangyari. Ito ay isang tapos na deal. Ipinakita ni Ahmed ang kanyang tunay na kulay sa pamamagitan ng pagtatanong kay Gol kung nais niyang maghayganti para sa pagkakanulo. At ginagawa niya, gusto niyang sipin si Boss Kai, may kentab ng tanungin kung gusto niyang sirain ang duwende sa pag-abandona sa kanya. Mas lalong lumakas ang galit ni Gol. Gusto niyang durugin sa lupa ang hanggal na yon. Isang madlang ang nag-flash ng nakakaalam ng ngiti. Nagawa na niya sa wakas. Napatigilid niya si Gol, bumubula ang mababaw na tubig sa sahig na kinatatayuan nila na parang may lalabas mula sa ibaba. Ang isang kubo ay dahan-daang tumaas sa ibabaw. Mukhang ito ay ginawa mula sa ilang uri ng bakal. Ang pinakakilalang bagay tungkol dito ay ang flame insignia, ang parehong insignia na suot ng isang mod. Ipinaliwanag ng entity na may ngiti sa ngipin na ang dapat lang gawin ng layuning yun ay tumapak sa kanya. Habang si Gol ay abala sa pakikitungo sa literal na demonyo sa loob ng kanyang isipan. Patuloy pa rin ang labanan sa loob ng Warthia. Tinasa ni Elder Gans ang kasalukuyang sitwasyon at pinayuhan ang batang hari na inumin ang dugo. Kahit ang huling babae ay nagawang makalayo dahil sa Dark Elf. Tiniyak ng batikang Elder kay Boss na walang dapat ikabahala si Afghan. Ang Verdugo ay pinugutan ng ulo. Kahit papaano ay nagawa niyang putulin ng bahagya ang lalamunan ng huling dalaga habang si Miss Rocca ay umiiyak para sa kanyang papa dahil sa takot. Ang ceremonial golden blade ay dumampi sa kanyang leeg. May isang patak ng kanyang dugo na nahalo sa gintong kales. Maaaring hindi ito malakas, ngunit nakuha nila ang kaunti sa kanyang kakanyahan. Ipinagpatuloy ni Elder Gans na hindi nila kayang hintayin ang panibagong suliranin na mangyari at sayangin ang lahat ng mahalagang sakripisyong dugo. Dapat nilang iwasan ang sitwasyong yun sa lahat ng mga gastos. Ngayon, kailangan na lang ubusin ni Boss K ang dugo ng tao para makumpleto ang seremonya para sa bagong gising na hari. Samantala si Rand ay nakikipaglaban pa rin sa veteranong puwersa ng Goblin Strike. Sa pagkakataong ito ay hindi kasing dali ng pakikitungo sa mga tanga na sobrang kumpiyansa. Mas maaga, ang grupo ay nagtatrabaho bilang isang tunay na koponan na may mga nakapirming tungkulin. Ang may hawak na spike shield ang pangunahing nagpasimula. Isang tangke kapag ang shield bash at panunuya ay nakaligtaan si Hades, ang kanyang malalakas na bola ng apoy ay naghihintay kay Rand na maglanding para mapunta, lumalaban sa isang grupo na marunong lumipat. Ang synchronicity ay isang matigas at mapanganib na hamon, kahit na para sa isang pangunahing assassin tulad ni Rand, siya nagawa niyang makitid na maiwasan ang pag-ihaw ng bomba ng apoy. Ngunit iniwan siya nito sa isang mahirap na posisyon upang harapin ang susunod na serye ng mga pag-atake. Isang volley ng mga arrow. Napilitan ang maitim na duwende na umasa sa kanyang kasanayan sa dagger para ma-neutralize ang banta ng mabutas na mga bakal na arrowhead na parang pincushion. Ito ay isang perpektong naisakatuparan na pattern ng mga pag-atake na maaaring makakuha ng anumang ordinaryong manlalaban na tulad ni Rand, ay napakahusay na mahawakan. Pagkatapos ng unang ikot ng mga pag-atake, ang bawat isa sa puwersa ng welga ay hindi sakim na pumunta para sa isang mabilis na suntok sa pagtatapos. Matyaga silang umatras at muling nagsama-sama. Si Hades ay isang napakasamang marauder, raider at kidnapper. Ngunit dapat mong aminin na siya ay isang mahusay na pinuno pagdating sa pakikipaglaban sa kanyang koponan. Walang makalapit sa hari, kahit isang makapangyarihang maitim na mamamatay tao tulad ni Rand. Ngunit sa maliit na katawan na yun ay isang kasaganaan ng pagtitiwala. Iniisip pa rin niya na hindi sapat ang 5 coordinated na Goblin Warriors, kahit na sa abot ng kanilang makakaya. Tinakbo si Rand ang kanyang mga magic string sa isang nakaimbed na bato mula sa malayo. At pagkatapos ay nagpatuloy sa paghihigpit sa bagay na yun. Ganon din ang ginawa niya sa tapat ng kuweba, isang mahiwagang string, at isang matibay na bato upang suportahan ito.